Ganun pala yung feeling noon pag parang kang bibitayin. Minsan talaga nagkakaroon din po ng time na lulungkot ako. Kailangan i-give up yung baby sa tiyan ko kasi may diferensya. Pag ako lang, umiyak din po talaga ako. Nung nakita kita sa ospital, akala ko talaga mamamatay ka na. Ang hiningi ko lang sa Diyos nung una, marinig ko lang siyang umiyak. Pero nakasama ko siya. Every time nasasabihin nila na, Mami, huwag ka mawawala. Pilitin mo, pilitin mo. So yung sinabing walang kamay at paa, Mm. lumaking healthy. Oo. Ngayon, nagsusolo po ako ninang, kakaroon po ako ng mga mall tour na solo. And I never imagined na darating yung point na magkikita-kita kayo talaga. Ninang, talaga yun ang mapapangako kay Mami. Never ako magbabago. Hanggang tumanda man ako, dadaling ko yun hanggang sa mga karoon ng pamilya. Ano siya sa buhay ko at ano siya sa buhay ninyo. Importanteng malaman yan. You got to believe for sure, ha? Kumusta ka? Tara, usap tayo. May nakikinig, ramdam bawat pintig. Just be! Sa'yo ako, sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako, sa'yo ako. Kasama sa pangarap, pagsikat ng araw sa umaga. Sa gabi, nasa tabi, don't you worry. Tara, let's be happy. Sa'yo ako, sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako, ako'y sa'yo. Ganyan ang Pilipino, nagbibigay, dumaramay, gumagaan ang buhay. Sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako, sa'yo ako. Sa'yo ako. Kung matagal na kayo nanonood ng Lingkod Kapamilya, malamang kilala nyo ang kanyang mga magulang, ang mag-asawang sa Lisi. Kwento nyo nga paano tayo nagkakilala. Nagsulat ako for 700 Club. Pumasok siya sa MMK. That time, buntis ako kay Amiel. Nung time na pinagbuntis ko siya, nag-oral chemo ako pero hindi ko alam na buntis ako kasi nasa ICU yung tatay ko nung mga panahon na yun. So parang occupied kami dun sa kanya. Busy kami nung time na yun. Tapos dumating na, nung namatay na siya, doon ko lang nalaman na buntis ako. Kaya lang, naggagamot pa rin ako during that time. Kasi nagpe-pain reliever ako, lagi ako may pain din. Sabi ng mga doktor na pinuntahan namin, parang 6 na hospital yun eh. Kailangan i-give up yung baby sa tiyan ko kasi may diferensya. Baka may diferensya na siya because malakas yung chemotherapy tapos naka-pain reliever ako na malalakas during that time. We have to choose. Kasi kung i-cure nila ako, definitely, ito terminate yung baby. So, nung nalaman ko na gano'n, hindi ako pumayag kaagad na alisin siya. Sabi ko, unfair sa kanya na siya yung i-give up namin kasi di naman niya kami pinili na maging magulang din. Kaya lang, kung may diferensya siya, sabi ko, siguro pagtsatsagaan na lang namin siya alagaan. Kaya lang, nung time na lumapit kami sa MMK, so doon pumasok na binigay kami kay Miss Menchi. From then on, nakilala ko na kayo. So, nasubaybayan yung journey namin mag-ina. Doon na pumasok yung lahat ng mga tulong. Ang target date na ilalabas ko siya, December 7. So, yung Lingkod Kapamilya at saka MMK, nagtulungan sila para sa amin mag-ina. Nung nakita kita sa ospital, akala ko talaga mamamatay ka na. Sobrang payat ko. Sobrang payat mo, pero ayaw mo nang mag-take ng medicine, tama? Dahil nga ayaw mo nang ma-harm. Oo. May time bang inisip mong mamamatay ka na nun? Nung time na pinapili ako between sa amin dalawa, oo, tinanggap ko na mawawala ako. Pero during the time na ipapasok na ako sa operating room, doon lang ako kinabahan. Kasi bago ko ipasok sa operating room, nagsabi na ako sa kanya, yung the night before, wala nang pag-uusapan anything tungkol sa amin, sa pamilya. Basta gawin lang namin pinakamasayang araw yun. So si Ansel, ako, siya, di na kami nag-usap the whole night. Tinginan lang kami. Kasi pag nagtingin kami, iyak na kami. So si Ansel, siya yung kasama ko, naglalaro lang kami. Lahat ng mga hindi ko nagawa sa kanya. Kasi mga PSP pa noon, hindi naman ako naggaganon. So pinagtyagaan kong tanongin, paano gawin yan? Para lang malibang siya the whole night. So pagdating ng 6 o'clock ng umaga, pinag-ayos na ako.
Ganun pala yung feeling noon pag parang kang bibitayin. Yung alam mong last day mo na, kasi hindi mo alam na kung magkikita pa kayo. Ano yung gagawin sa yung procedure nun? Nag-explore sila ng tiyan ko, tapos nilabas muna si Amiel, tapos sinunod nila yung nag-explore sila ng tiyan ko. Tapos nakulostomy na ako that time. Kasi dun sa pinaka-rectum niya, nandun yung mass eh. Parang nung time na yun, ganyan siya kalaki. So all throughout, kahit buntis ako, nakaganon lang ako matulog. Sobrang hirap, sobrang sakit. Kasi wala pa akong colostomy bag noon. So syempre, kailangan ko ilabas din yung mga toxins sa katawan, ganun. So hindi ganun kadali. Stage 4 ako noon talaga. So parang naghihintay na lang talaga kami na, kaya parang ako na, ang lakas na ng loob ko na, sige, kahit na mawala na ako, mabuhay lang siya. Para ibibigay ko na yung buhay ko para sa kanya. Kasi wala na rin naman eh. Parang feeling ko, wala na. Nag-start ako sa breast, tapos nandun na rin siya. Yung breast ko naman, nung pina-check up namin nila, Ma'am Menchie, parang scars na lang siya. Luckily, okay yung sa breast, kaya lang dun sa colon naman nagkaroon ng problema. Tapos umabot pala siya sa rectum. So it's colorectal cancer. Marami rin kami doktor na pinuntahan, may mga treatment na ginawa. Dumating na naka-dextrose na ako sa bahay kasi hindi ako nakakakain. So siya na yung nagde-dextrose sa akin para lang magkaroon ako ng supplement and all. Pero lahat yun sinaga ako kasi sabi ko, hindi ko pa siya pwede talaga iwanan. Kasi nung time na yun, hindi ko pa rin alam kung magkakaroon siya ng diferensya eh. Nung nasa sinapupunan mo, sabi mo hydrocephalus siya. Ano pang mga sinabing nakita sa scan? Mas malaki yata yung right brain niya. Mas may tubig. Noong October 17, parang nag-congenital kami. Yun yung turning point ko kung ipapa-abort ko ba siya talaga or i-stay ko siya sa akin. Humingi lang ako ng sign kay Lord. Sabi ko, wala akong ibang hihilingin kundi kung kumpleto yung daliri niya at paa niya, itutuloy ko siya. Bonus na lang kung ilalabas ko siya na hindi siya hydrocephalus kasi yung brother ko hydrocephalus din eh. So yung nanay ko during that time, nung nasa tiyan ko siya, iyak siya ng iyak. Sabi niya, ang hirap na kung hydro siya tapos mawawala ka, kami-kami lang, baka hindi namin mabigay yung pagmamahal na katulad ng isang nanay kasi siya naibigay niya sa kapatid ko. Naalala ko, palagi na lang si Eloisa yung nagpapakatatag, pero mahirap din para sa Napakahirap po talaga. Pero, kasi paano mo awa ng Diyos, kahit na nandiyan siya sa sitwasyon na yun, kasama pa rin naman po namin siya. Kaya yun, hanggang kay Amiel, talagang yun, support pa rin. Kasama ako lahat. Actually, nung lang siya nakalabas ng bahay talaga, Miss B nung mga 16 na siya. Kasi hatid sundo talaga yan. Wala siyang barkada sa labas. So talagang bahay lang siya. Bakit naging hatid sundo ang buhay mo? Todo ingat, ganun. Kahit sa mga kinakain, sa mga bagay na dapat iwasan. Di ba nagkaroon siya ng osteomyelitis after namin siya panganak. Ano yun? Parang nagkaroon siya ng infection sa Sa buto. So, ingat na ingat din kami sa kanya, madapa siya. Hindi namin siya naturuan mag-bike. So, nung nag-16 years old siya, tapos sumali siya sa ganyan, parang yun lang yung chance niya na nag-explore siya ng mundo, na nakakita siya. So, kumusta ang childhood mo? Nasa loob ka, nakita mo ang nanay mong grabe naman yung resiliency mo sa buhay. Ito, siguro ang tibay mo na ngayon. Isipin mo, normal sa'yo makita ang nanay mo nag-hospital. Nasa sinapupunan ka pa lang, naramdaman mo na siguro yun. Ano bang ibig sabihin ng pangalan mo? God's helper. Ayun. Hindi ba too much for you? Or normal na lang siya? Sa akin, naging normal na rin sa akin yung nakikita ko kay mami. Kaya talagang kapag in pain siya, syempre nagkakaroon ng panic, nagkakaroon na. Pero nangingibabaw po yung talagang, alam mo yung gusto ko siya talagang maging okay. Minsan talaga nagkakaroon din po ng time na lulungkot ako. Pero yung ipakita kay mami yun. Kasi yun nga, yung pinangahawakan niya na nga lang po yung nakikita niya kami masaya. Pagka ko lang, umiyak din po talaga ako. Pagka nandiyan na si mami, lagi ko yung naasa, lagi ko yung pinapatawa. So, first time niyang lumabas sa mundo, nung sumali siya sa One verse. one verse. Ba't ka one verse? Bakit? Saan nagsimula yung career mo? Nagsimula yan ng bata ako kasi dati nanonood ako ng mga One Direction, gano'n. Talagang nahilig ako sa mga boy band nung bata ako. Tapos talagang nakita ko rin yung nanonood ako ng mga teleserye natin. Ito nila Sir John Lloyd, gano'n. So nahilig ako sa pagka-act, nahilig din ako sa pagkakanta. Nag 5 years old po ako, nagkaroon po ako ng mga commercials. Dumating po kasi din talaga nun, siguro kasi bata pa po. So
puyat, gano'n. Gusto ko pa ng mga time na yun maglaro-laro. So, hindi ko siya natuloy, tinigil namin. Minsan naawa ako kasi 5 years old, uuwi siya. Nakataxi sila lalabas, hawak-hawak niya yung fries niya, tapos ang lamig-lamig na. Tapos tulog na tulog na. Sabi ko, itigil na lang kasi sabi ko, parang, oo, may kikitain siya, may maiipon siya, pero parang hindi enough. So sabi ko, ang pera, kikitain niya yung pagtanda niya eh. Pero ngayon gusto ko i-explore niya muna yung pagiging bata niya. So nag-stop kami lahat. Ang iniisip ko kasi yung welfare niya. Tapos papasok siya ng school. Kung talagang para dyan siya. Pero kung hindi naman, meron siyang eskwelahan na talagang kailangan niya tapusin talaga. Kaya lang nung habang lumalaki siya, nakikitaan ko siya nagbablog-vlog, tapos nag-active sa social media, tapos nagti-TikTok, nagpi-Facebook. So sabi nito, mukhang babalik yata. Ang una kong tanong sa kanya, kakayanin mo ba? Kasi importante yung dedication, yung values mo dapat intact pa rin. Kayanin mo ba? Sabi niya, opo, kakayanin ko na this time. So dapat mag-a-apply siya sa Star Magic nung time na yon. So hindi natuloy kasi nga nauna si One Verse, nagpaalam siya sa akin. Nung at that time, parang ayoko payagan kasi ang sabi ko nga, akala ko mga banda-banda. Hindi ka naman marunong kumanta, hindi ka naman marunong sumayaw. So, anong gagawin mo dyan? Tapos sabi niya, hindi, try lang, mami. Tapos maya-maya tumawag sila, mami, pinag-stay na ako for photoshoot. Tapos nung pag-uwi niya, sabi niya, mami, nakuha ako. Kaya lang may deliberation po kami. Paano ka magdi-deliberation? Hindi ka naman marunong kumanta. Hindi siya talaga marunong kumanta, Miss B. Hindi siya marunong kumanta, hindi siya marunong sumayaw. As in, pang pressure cooker talaga yung katawan niya. Sabi niya, hindi, mami, matuturuan naman daw po. Buti na rin, supportive yung manager niya kasi may mga training sila na hanggang sa awa ng Diyos, natuto rin naman, Miss B. Hindi naman lang ako nakakasama sa paglabas-labas niya kasi ang nagiging kalaban ko yung pneumonia. Hindi ko alam, lifetime pala yun. Oo, grabe, hirap nga eh, At sobra. least nailabas mo, yun na lang. Oo, yun na lang iniisip ko talaga. Nung time na naging okay ako, nakabalik akong work. Kaya lang, siguro, after 5 years, biglang hindi na naman ako nakakakain. Tapos hanggang nung nagpa-check up kami, nakita nga na may mga lymph nodes na nagkaroon ako ng pelvic lymphadenopathy. Buti na rin, supportive talaga yung boss ko. Up to now, sa bahay, nandito. Parang level naman yung mga tao nakapaligid sa'yo, na supportive. Siya rin nagtumulong sa amin sa pag-aaral ni Ansel. Shout out kay boss. Oo. Kahit siya, pinag-aaral siya acupuncture para makatulong sa akin kasi lagi ako in pain. Tapos si Ansel ngayon sa kanila na nag-work. So sa sobrang iningatan mo, takot kang masaktan siya, ayaw mong palabasin. Naintindihan mo ba yun nung bata ka? Natakot si mama? Naintindihan ko na po yung mga ganun na bagay. Siguro dumating din kasi po yung point na hindi talaga ako yung tipong bata na lalaro sa labas. Na-orient din po kaagad ni mami dun sa storya namin. Bakit mo pinapanood yung kwento ng buhay niya for a 3-year-old? Kasi gusto ko ipakita sa kanya na kailangan maging grateful siya doon sa buhay na meron siya. Pinanood ko sa kanya yung MMK. Tapos nakita ko siya, maliit pa lang siya, umiiyak siya. Sabi niya, grabe mami, ganyan pala yung pinagdaanan mo. Sabi ko, marami kami na nakapalibot sa akin dyan para mabuo yung storya na yan, anak. Para lumabas ka ng... Lahat in-explain ko sa kanya. And I never imagined na darating yung point na magkikita-kita kayo talaga at personal siya makakapagpasalamat. Kasi talagang sinabi niya sa akin, mami, pagdating ko ng 18, iisa-isahin ko sila. Tuwing napapanood ko po talaga yung storya na ni mami, di pwede hindi ako iiyak. Talagang nakikita niya rin yung agony namin, pabalik-balik kami sa hospital. So kailangan ko explain din sa kanya na kasi ito yung pinanggalingan ko. Hindi ko natuloy yung pagpapagamot ko kasi kailangan ko mag-giveaway sa'yo. Dumating din sa akin talaga na mabigat para sa akin. Pero kasi syempre, makikita mo si mami, ganun yung kondisyon niya. Pero at some point talaga ninang nagkakaroon din po ako ng talagang nagiging inspirasyon ko po yung storya namin. Kumbaga yung storya namin, kung hindi ko po siya nalaman, kaagad siguro na maaga. Di siguro magiging ganito kay mami, magiging inspirasyon ko sila hanggang sa pagtanda ko. Hindi mo ba naisip na, Lord, kunin mo na ako, pabigat na ako sa pamilya ko? Dumating ako sa point na parang iniisip ko gano'n. Kasi parang yung sinisweldo ko, napupunta na rin lang sa pagpapa-hospital ko eh. Habang nakikita ko sila, na nakikita kong lumalaban sila para sa akin. Parang yun yung nagiging inspirasyon ko para lumaban. Every time na sasabihin nila na, mami, huwag ka mawawala, pilitin mo, pilitin mo.
gumising ka. Tapos makikita ko siya, minsan nasa tabi ko, doon na natutulog nung time na may COVID. Talagang nasa labas lang sila ng pintuan. Naghihintay sila hanggang 2 in the morning. Mami, okay ka ba dyan? So, dumating talaga ako sa point na sabi ko kay Francis, tigil na natin itong gamutan na to. Ayoko na. Sabi ko, pagod na ako. Okay, magiging okay ako for a while, tapos babalik na naman. Parang ayoko na, lutong-luto na rin yung katawan ko. Sabi ko, ang dami ko ng gamot. Parang nagkaroon na rin ako ng depression ng time na nagkaroon ako ng COVID na parang ayoko na. Sila, nandoon lang sila. Doon sila natutulog talaga sa may pinto. Doon sila naglalatag. So parang sabi ko, ito ba yung iiwanan ko? Ang nagpapalakas lang naman talaga, Miss B, sa loob ko, parang okay na nagsasuffer yung katawan ko kaysa sila yung nakikita ko. Baka sila yung magkasakit. Pero healthy ba? Healthy ka ba? Healthy naman po. Oo. So yung sinabing walang kamay at paa, yung lahat ng sinabi dun sa scan na baka lumaki siyang hindi normal. Lumaking healthy? Oo. Kaya talagang sobrang grateful. Sabi ko nga ang hiningi ko lang sa Diyos nung una, marinig ko lang siya umiyak. Pero nakasama ko siya. Kasi dumating siya sa point, Miss B, na na sa hospital, birthday ko noon, nung pumunta si na Ma'am Charo, kinagabihan noon, nag-arrest siya. Nangitim na siya, as in itim na. Basta parang 9 o'clock ng gabi, bigla akong nagising. Sabi ko si Amiel, parang hindi ko naririnig umiiyak. So lahat ginawa, ni-revive siya. Tapos nakita ko, binabalibaligtad na siya. Pinaglaban ko for how many months. Nabuhay nga ako, tapos siya naman yung mawawala. Anong dasal mo nun? Basta sabi ko, Sabay na kami nagdasal na pati yung si Ansel, yung panganay. oo, Nandun na lang kami sa... isang sulok. Hinihintay na lang namin siya talagang mabuhay nung time na yun. Kaya nung nagkaroon siya ng, na-revive siya ng mga doktor, sabi ko kay Lord, nabuhay nga ako, tapos siya naman yung kukunin mo. Huwag naman, sabi ko, hindi sa gantong paraan. Sabi nga ni Amiel sa akin, Mami, yung bata pa pala nung ninang ko. Parang hindi siya to nasa picture. Sabi niya, nung nakita ko siya ng personal, mukha siya bata talaga, sabi niya. Ay, mga bigay, oo, bigay sa kanya. Ay, grabe oh. Saan nanggaling tong mga to? Nanggaling yan ninong sa mga events namin dati na nagawa. Tapos kapag after po namin mag-perform, usually nagkakaroon po kami ng mga events na fan meet. Ako talaga po kasi parang pagka nagbibigay po sa akin ng regalo isang tao, parang sobrang talagang na-appreciate ko talaga sa tao. Nice to know na si Amiel, importante sa kanya ang kanyang mga fans. Tapos na-awardan siya ng Youth Outstanding Youth. Lahat to imposible. Lahat to inakala namin imposible. At nagulat ako kung paano sobra-sobra pa ang binalik sa'yo. So masaya rin yung showbiz life mo ngayon kasi para at least may ibang mundo ang pamilya nyo. Masaya naman po. Anong mga breaks mo ngayon na nangyayari sa buhay mo? Solo na siya, Miss B. Wala na Solo yung na, one wala verse. Kailan nang wala ang one verse? February 20 lang, ito ang huli lang. Nagkaroon kami ng parang nag-separate na rin kami ng path kasi yun nga, iba magka-college na, kailangan na mag-focus. Nagustuhan ko na rin po yung pagpo-perform, yung mga ibang mga supporters ko, yung mga fans ko po. Naging mga kaibigan ko na rin. So parang sa akin nandito na ako eh. So tutuloy ko na rin to. Sayang yung chance, sayang lahat. Kaya sabi ko, tutuloy ko to. Pero syempre, yung pag-aaral pa rin, ipo-focusan ko pa rin yan. Ngayon, nagsusolo po ako kakaroon po ako ng mga mall tour na solo sa mga P-pop. So, medyo nakakaba. Currently, ninang nagsusulat po ako ng kanta. Siya yung minsan taga-sulat ko. Kasi si Mami magaling po yan magsulat. Ay, dami hugot eh. Dami niyang baon eh. So yung showbiz, tutuloy mo na. Nag-aaral ka pa, di ba? Apo, homeschooling po ako. Anong course mo? ICT po ako ngayon. Dumating nga po ako sa punto ninang, sabi ko ay Mami, magipari na nga lang kaya ako. Tapos natatandaan ko siya nung bata siya, nanonood kami Passion of the Christ. Siguro mga 3 years old siya. Lumapit siya sa amin kasi hindi naman siya familiar. Sabi niya, Mami, friend ko yan. Sabi niya, tinuturo niya si Jesus. Kaya lang, Mami, may sugat siya dito sa heart. Tapos may sugat siya dito, sabi niya. Ang bahay niya, ang daming bata eh. Siya yung nagpapaligo sa amin dun eh. Tapos maya-maya, punta na naman siya dun sa TV. Friend ko talaga yan, Mami. Ang dami nga mga flowers dun sa bahay niyan eh, sabi niya. Kaya lang may sugat siya sa heart eh. Dumudugo yung heart Kaya niya. nakita mo na nga siya. Oo nga, yun nga, hindi ko rin... Feeling ko rin. Tapos sabi ko sa kanya, may sugat siya dito. Sabi niya, hindi, Mami, dito yung sugat niya. Napanaginipan mo ba yan? Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, hindi, Mami, friend ko talaga yan. Question ko, Amiel.
Pagkatapos magpasalamat, anong gusto mong mangyari sa buhay mo na hirap? Ako naman ngayon gusto ko makatulong po. Nagpaplano rin talaga ako yung sa mga charity. Gusto ko makatulong sa ganun. Sobrang sarap sa feeling na nakikita mo na natutulungan mo isang tao na nangangailangan. Kaya sabi ko kay Mami, pagtanda ko din, tatayo ko ng charity ko para sa mga nangangailangan. Anong mensahe mo sa Amielites? Sa Amielites naman, gusto ko sabihin sa kanila po na sobrang nagpapasalamat ako. So dapat ngayon gagalingan mo pag showbiz mo. Oo. Talagang Oo. inspirasyon ko din So talaga. gusto mo ba showbiz? Gusto mo TikTok? Ano bang gusto mo para... Kasi malaki ang dreams mo eh, no? Currently, nasa showbiz po. So, kung anong path na binibigay sa akin ni God, doon talaga po. Kasi lahat ng ginagawa ko, Ninang, lagi ko hinihingi sa Diyos yun. Kaya talagang ginagawa ko, pipray ako kay God. God, saan mo ko dalhin doon ako? Kaya kung ngayon, nandito ako sa path na to, magsusolo ako, mag-release ako ng mga kanta, mayroon akong film na gagawin. Doon po ako magsisimula. Doon ko sisimulan lahat. Hanggang sa maabot-abot ko na unti-unti, katulad yung goal ko po sa inyo na nakilala ko po kayo. So, alam ko din na sa right path naman po. Bucket list ko talaga yun, Ninang, eh. Yung makilala kayo isa-isa. Bata pa lang ako, sinabi ko na kay Mami yun na sana makapagpa-thank you kila Ninang Bernadette. Kaya thankful din naman ako doon sa work ko ngayon kasi yan, amit ko po kayo. Oo. Nagkaroon tayo ng Sa time. Opo. awards night. Opo. Dadalawang isip, baka hindi ako kilala. Masabihin, sino ka? Kaya nagulat po ako nung pagkadating ko doon, nung pagsabi ko, hello po ako. Sabi ko doon, sabi ko, hello, ako po yung anak ni Eloisa. Doon pa lang, kay Eloisa pala, nagulat ako. Kilala na ako kagad ni Ninang Kako. Kaya talaga nung pagka-uwi ko na yun, dali-dali ako, tawag ko. Ma, nakilala ko na si Ninang Bernadette, Kako. Sabi ko, abi makilala niya pa tayo. Grabe, 17 years later, Kako, parang kilala niya pa tayo. Tupad ko na isa sa mga goal ko, Kako, na makilala si Ninang. Kung bibigyan ka ng pagkakataon ngayon, kahit hindi isa-isahin, anong gusto mong sabihin na naririnig at mapapanood ka nila ngayon? Talagang sobrang nagpapasalamat din talaga po sa mga nagtulong sa amin kasi talagang feeling ko talaga dati hindi kami magiging ganito, si Mami, hindi niya kakayanin lahat kung wala po kayo. Wala kayo, wala sila. Talagang kaya sabi ko kay Mami nung bata ako, talagang grabe na sobrang grateful ako kasi para nagkaroon din, kahit papaano nagkaroon tayo ng mga taong nagbibigay ng miracle. Sabi ko parang pinadala sila ni God para sa atin, para tulungan. Kaya sabi ko, matanda mo to, pagtanda ko, lahat sila imimit ko isa-isa. Pero ang importante daw talaga, ang sa isang tao yung marunong magpasalamat sa lahat ng Sa lahat. Hindi sa amin, alam mo, pero yung pusong marunong magpasalamat. Yun nga yung like ko sinasabi sa kanya. Ang turo ko sa kanila magkapatid, dalawa lang yung passport nila sa mundo. Ano? Marunong sila magpasalamat at saka marunong sila humingi ng sorry. Tsaka ang number one rule ko sa kanila, huwag kayong maiinggit. Kasi pag nainggit kayo sa kapwa nyo, hindi na kayo magiging masaya kahit kailan. Marunong magpasalamat, check. Check. Marunong mag-sorry, Check. Check. Sobrang saya sa akin na nakikita ko yung mga tao sa paligid ko nagsasucceed. at ikaw naman na palaging kasama. Bakit ka palaging kasama, Francis? Yun niya utos ng kanya. Ako pa rin. Sabi niya, huwag mong pababayaan niya kahit saan pumunta. Dapat lagi kang kasama. Kaya yun yung ginagawa ko. Kaya at-choy driver. Yan. Ako yung taga-video niya. Tapos pagkatapos ng video, sisend ko sa mami. Kasi hindi nga siya nakakasama eh. So sisend ko kagad sa kanya. Para miski pa paano mapanood naman niya kagad yung ginagawa niya. Kaya sabi ko, swerte yung mga magulang na malalakas, na nakakasama nila yung mga anak nila, na hindi sila natatakot man pneumonia sa labas o makakuha ng anumang sakit. Maswerte sila kasi nakikita nila yung anak nila nagpe-perform. Nakakapalakpak sila sa anak nila, nakakapanood sila. Ako, hindi ko mapanood yung anak ko hanggang video lang. Kaya na isang beses Ninang pinaka-memorable sa akin na event namin yun dyan sa SM Fairview. Oo, kasi pinakamalapit. Pumunta ako. Pumunta si Mami. First ko yun. event. First and last na event ko. Parang sobrang naging proud naman ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, ganun ka pala pag sa event. Kasi naririnig ko yung mga fans, nagsisigawan. Hindi ko siya ina-expect na ganun siya, na minamahal ng mga tao, na ganun. So, tuwa talaga ako nung nakita ko siya. Nung sabi ko sa kanya, parang hindi ikaw yung Amiel na kasama ko sa bahay nung time na nagpe-perform na siya. Anong promise mo sa mama mo?
Promise ko naman kay mami ninang yun, sabi ko hindi ako magbabago. Kahit anong man makita ako, anong overwhelm makuha ko sa labas, sabi ko sa kanya, never kong aalisin yung values na binigay nila sa akin at tinuro nila sa akin ng bata. Talagang ako pa rin po talaga yung Amiel dito sa bahay. Kaya siguro, ninang, talaga yun na mapapangako kay mami. Never ako magbabago. Hanggang tumanda man ako, dadalhin ko yun hanggang sa mga karoon ng pamilya. O, kanta ka na daw ngayon. Nandiyan ka kasi. May 0.1 na siya Kaya ngayon. natin yan. 0.01 nga lang yung dati. Example. mo na lang. Kakaiba, pag-ibig nating dalawa, di maikukumpara. Pagmamahalang tapat at totoo, pag-ibig ng ikaw at ako. Kay mama. Wala pang love life. Wala pa, ninang. Bago pa yung matagal pa yun. Nakilala kita nung hindi pa kita nakikita. At nakakatuwa dahil nakita ko rin yung takot mo na baka hindi ka nga lumaking normal. Pero ngayon, saksi din ako kung paano tinupad ng Diyos Grabe, no, Miss Bean. lahat ng Sobra. panalangin nyo. Sobra-sobra pa. Up to now, puro yung prayers namin talaga. Kaya, lagi ko sinasabi sa kanya, bago ka gumawa ng isang bagay, tanong mo muna kay God. Kasi kung para sa'yo, para sa'yo. Kasi kahit anong gawin mo, pag hindi gusto ni Lord, hindi mangyayari. Kaya sabi ko, pag namatay ako, wala naman akong ibang naipundar dito sa mundo eh. Pero isa lang, pag tinanong ako ng Diyos, anong nagawa akong tama sa buhay ko, napakilala kita sa mga anak. Kung sasabihin mo, kanino ka? Kanino mo sasabihin yung sa'yo ako? Sa mga nagsusuporta po sa akin, sa mga family and friends namin, sila mami, hindi ko po siguro sasabihin sa akin. Ikaw? Sa akin, para sa kanila, Miss B. Kasi parang yung buong buhay ko, journey ko, nabigay ko na sa kanila. Tapos yung buhay ko, siguro sabihin na natin 50% ng buhay ko nabigay ko kay Amiel. Kasi dumating ako sa point na talagang i-give up ko yung akin eh, para sa kanya. Kaya sabi ko sa kanya, huwag ko sasayangin yung buhay mo. Ganon din. Sa'yo ako, sa mga anak ko rin. Hanggang huli, sa kanila ako. And that's their story. Sana po na-inspire kayo. You have to believe, you got to believe. I'm your Ate P. Sa'yo ako. Just be. Kumusta ka? Hello everyone, thank you po dahil sa tinulong niyo sa amin ng pamilya ko dati. Thank you so much. Alam ko hindi tayo magkakilala. Hindi ko na kayo makikilala ng personal kasi iba sa inyo. Hindi ko na rin mahanap, pinipilit ko rin po kayo hanapin pero gusto ko sabihin na thank you. And God bless sa inyo lahat. So na kami, buhay na po dahil sa tulong. Thank you so much.